Lumulubog na raw ang Pilipinas. Yan ang sinabi sa bagong pag-aaral ng mga eksperto. Metro Manila at iba pang lugar sa Pilipinas, mas madalas na raw makakaranas ng pagbaha kahit sa simpleng ulan lang. At kung magpapatuloy pa ang problemang ito, ay baka mabura sa mapa ang napakaraming lugar dito sa Pilipinas. Nasaan ka ngayon? Kasama kaya ang lugar nyo sa listahan ng mabubura sa mapa sa taong 2050? Bakit unti-unting lumulubog ang mga lugar sa ating bansa? Ano ang magagawa natin para ito ay maiwasan? Pero teka, mali ata ako nang naitanong. Maiiwasan nga ba ito? Unti-unting paglubog ng Pilipinas, yan ang ating aalamin. Ang Pilipinas ay may tinatayang 7,641 islands at sinasabing pagtungtong ng taong 2050 ay tila mauubos ito kung hindi natin papansinin ang nangyayari sa ating bansa. Kung nasa ang lugar ka man ngayon, kapantas, ay nais kong makita sa comment section. I-comment mo lang ang location mo sa ibaba at titignan natin kung kasama ang lugar nyo sa unti-unting lulubog sa tubig. Okay. I-reveal natin ang mga ito maya-maya lang. Pero bago yan, ano nga ba ang nangyayari? Unahin natin sa Metro Manila. Nasa 15 milyong Pilipino ang naninirahan sa lugar na ito at ang syudad ng Maynila ang posibleng maunang lumubog. Ayon sa datos ay literal na lumulubog ang Metro Manila dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim nito. Nakakadagdag din ang patuloy na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa dahil nababawasan nito ang pressure sa ilalim natin. Pangalawa ang Metro Manila sa lugar sa buong mundo na mabilis ang paglubog. Katunayan, binansagan na nga itong The Sinking City. Anila, malaking faktor ang pagkuha ng napakaraming tubig sa ilalim ng lupa sa unti-unting paglubog ng syudad. Napakaraming tao sa Metro Manila at lahat ng ito ay nangangailangan ng tubig, kaya hindi natin maiwasan ang sobra-sobrang pagkuha ng mga tubig sa ilalim natin. Kaya payo ko sa inyo mga kapantas, regardless kung nasaan ka man ngayon, Metro Manila man o probinsya, ay hinay-hinay lang tayo sa pagkonsumo ng tubig. Tandaan, kapag mas mababa ang konsumo ng tubig ay mas mababa rin ang demand nito at bababa rin ang kailangan nating kuning tubig sa ilalim ng lupa. Ayon sa datos mula 1993 ay naitala na mas tumaas ang tubig ng 3 mm kada taon. Ayon yan sa sikat na asosasyon na UN Intergovernmental Panel on Climate Change. Mahigit 2 pulgada na o 2 inches na ang itinaas ng tubig mula 1993 hanggang ngayong taon. Yung iba ay hindi pa makita ang pake nila dahil 2 inches lang naman daw. Pero take note mga kapantas, 2 inches ng tubig sa buong mundo na ito. Bukod sa paglubog ng lupa, ay kasabay din na tumataas ang tubig dahil sa pagkatunaw ng yelo mula sa North at South Pole ng planeta na epekto rin ng global warming. Ito ang dahilan kung bakit nanganganib din ang mga lugar sa ibang bansa gaya ng kapital ng Indonesia na Jakarta. Inanunsyo na ng namumuno sa Indonesia na ililipat nila ang kanilang kabisera na imbes na Jakarta ay gawin na lang Nusantara. Ang Indonesia ang pinakaapektado sa mga nangyayaring ito. Pumapangalawa ang Maynila at sumunod sa listahan ang Ho Chi Minh, Vietnam, New Orleans, Louisiana, USA, Bangkok, Thailand, Osaka, Japan, Dhaka, Bangladesh, Shanghai, China, Venice, Italy at Alexandria, Egypt. Iilan lamang ito sa listahan ng nanganganib na mawawala sa mapa kapag tuloy-tuloy ang nasabing issue. Nang suriing maigi ang datos, ay kinumpirmang 7 times na mas mabilis tumataas ang tubig sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kaya naman hindi lang NCR ang nababahala, pati na rin ang probinsya ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, Pangasinan at kasama na rin ang buong Calabarzon. Sa Visayas naman ay kasama ring lulubog ang Cebu, Dumaguete, Bacolod, Iloilo, Capiz at Bohol. Sa Mindanao naman ay Iligan, Cagayan de Oro, Pagadian, Zamboanga at mga kalapit na lugar.
Sabi ni Dr. Fernando Sirigan, kilalang professor ng UP Marine and Science Institute, malaki na raw ang naging pagbabago ng tubig sa West Philippine Sea. Ramdam na ang epekto nito sa buong Kamaynilaan. At ito ang ilan sa kanyang pahayag. Una ay linawin natin na may mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Kung ang karagatan sa West Philippine Sea ay tataas, dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. I-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Isa rin sa itinuturong dahilan ay ang sobra-sobrang land reclamation. Ito ay ang proseso ng pagtatambak ng lupa sa karagatan upang tayuan ng mga establishmento gaya ng mga mall, resort, at ang iba naman ay artificial islands para sa kanilang produksyon o military base. Gaya na lang sa Mall of Asia, 360 hectares ang kanilang inireclaim para sa kabuuang proyekto ng MOA. Malaking bahagi ito ng dagat na tinambakan ng lupa. At hindi lang MOA ang gumagawa niyan sa Pilipinas, napakarami pang iba. Kaya naman ipinatigil na muna ng gobyerno natin ang pagtatambak ng lupa sa ating dagat. At nang inimbestigahan ang mga land reclamation sa Manila Bay, ay hindi mga negosyanteng Pinoy ang nagtatambak ng lupa sa ating dagat. Kung hindi mga dayuhan, hulaan nyo kung anong nationality. Walang iba kung hindi mga Tsino. Oh no! At ayon sa kasalukuyang pag-iimbestiga, ay hindi pa sigurado kung legal ba ang malawakang pagtatambak nila na ito. Kapon-apon ng malaking bahagi na ng dating dagat ay lupa na. Pero kung tutuusin, kung ikukumpara natin ito sa mga artificial islands ng China, ay maliit na lupa lamang ito. Talagang malawak na ang land reclaimed areas ng China at ito ang tiyak na may direct impact sa ating bansa. Mga artificial islands ito na hindi lang nakapwesto sa West Philippine Sea kung hindi nakakalat sa kabuuan ng South China Sea. Mahigit na sa 1,295 hectares ang kinamkam ng China sa karagatan para tayuan nila ng mga artificial islands para na rin sa sarili nilang benepisyo. Ayon yan sa Asia Maritime Transparency Initiative o AMT. Sa kabilang banda naman ay nakakaapekto rin ang global warming. Sa pag-init ng ating planeta ay wala nang nakakapigil sa pagkatunaw ng yelo sa North at South Pole. Sa nakalipas na higit 10 taon ay napatunayang mas napapabilis ang pagtaas ng temperatura ng Earth dahil sa pag-abuso ng mga tao sa paggamit ng mga fossil fuels. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang fossil fuels ay madalas nating itong nababanggit sa ating channel. Ito ay ang mga non-renewable energy na nakukuha natin sa kalikasan gaya ng langis, kudo, coal, gas at napakarami pa. Bukod sa non-renewable ang mga ito o limitado lang na supply, ay masama rin ang epekto nito sa kalikasan gaya ng makakapal na usok mula sa mga factory, usok ng mga sasakyan, pagtaas ng carbon dioxide sa atmosphere at pagkaubos ng mga natural resources mula sa ilalim ng lupa at pati na rin mga puno. Napakaraming yelo sa North at South Pole, tinatayang 10 to 13% ang natutunaw dito kada 10 taon. Kung hahayaan lang ito sa mga susunod pang dekada ay hindi malabong mabura ng tuluyan sa mapa ang buong Pilipinas. Ayon naman sa Greenpeace Asia, ay hindi na aabuti ng 2050 para lumubog ang buong Kamaynilaan. Bunga na rin ng patong-patong na dahilan, isama pa natin ang hindi na makontrol na basura sa Maynila. Imbes na taong 2050 pa, ay mapapaaga ito ng 2030. Sa ganitong taon ay unti-unti na tayong lulubog sa tubig. Dahil sa mga nagdaang land reclamations, ay mas tumaas ng sea level ng Maynila ng 13.24 mm o kalahating pulgada kada taon. Ito ang ginawang simulation ng Pag-asa sa pagtaas ng tubig sa Metro Manila. Makikita ang kulay pula na napakabilis kainin ang buong kalupaan ng bansa dahil sa pagtaas ng tubig. Dahil sa isyong ito ay halos 200 bansa ang nagkakaisa ngayon sa Paris Agreement, kung saan ang layunin ay pabagalin ang global warming at pabagalin ang pagkatunaw ng yelo at pagtaas ng tubig. Take note mga kapantas, pabagalin lang ang magagawa natin sa ngayon dahil wala talagang makakapigil sa pasama ng pasamang epekto ng climate change. Darating at darating talaga ang panahon na ang ating bansa mismo ay tuluyang mawawala sa mapa. At tayo bilang mga kapantas ay maaaring makatulong sa advokasiyang ito.
Gusto kong malaman sa comment section kung ilan dito ang nagagawa mo na. Una, hindi nagsasayang ng tubig. Number 2, hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Number 3, hindi pagsisiga ng mga basura. Number 4, paggamit ng mga solar panels bilang kapalit sa paggamit ng renewable energy. I-comment lang sa ibaba kung ilan dyan ang nagagawa mo na, kapantas. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Yun lamang po para sa video ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.